Welcome po muli sa Daybreak Global. At ang ating pong teksto na ating pong pagbubulayan o the verse that we can focus on is Isaiah chapter 28 verse 24. And it reads like this: When a farmer's flow for planting, does he flow continually? Does he keep on breaking up and working the soil? Actually po, hindi ko po, nung binabasa ko 'to, hindi ko siya gano'n maunawaan o maintindihan. At hinihingi ko po sa Diyos na bigyan ako ng karunungan upang ma-interpret ang devotion for today. And thank you sa Panginoon at sa gabay niya at tumingin ako sa mga kahulugan ng mga salitang ating pong pagbubulay-bulayan at yung pinaka main picture niya. Ano yung ano yung purpose na nagsulat nito? Bakit ganito yung way ng kanyang pananalita? Kasi hindi ko siya talaga maintindihan. Lalo na kung may kalaliman ng kanyang English. So, but I thank God for what He gave, and may God continue speak to us. So, one day, uh, in early summer, I walked past a lovely meadow. And the grass was so thick, beautiful, as an immense green ornamental rug. At one end, the meadow stood a fine old tree and served as sanctuary for countless wild birds whose happy song seems filled with crispy sweet air. I saw two cows uh, who lay in a shed as a very picture of contentment, and down by the road, eye-catching dandelions mingled their gold with the royal purple of wild violets. I leaned against the fence for a long time. Long time, casting my hungry eyes and thinking in my soul that God never made a more beautiful place than this lovely meadow. The next day, I passed the way again, and that my great dismay, the hands of my destroyer had been there. A farmer with a large tractor, which was now sitting idle in the meadow, had in one day inflicted terrible devastation. Instead of seeing the soft green grass, I now saw the ugly, bare, and brown earth. Gone were the lion and the pretty violets. And instead of multitudes of singing birds, there were now only a few who were industriously scorching the ground of worms. In a grip, I said, how could anyone spoil something so beautiful? Then suddenly my eyes were opened, and as if
by students in hand, and I saw a vision. The vision was that the field of ripe corn ready for harvest. I could see the giant, heavily laden, stuck in autumn sun, and I could almost hear the music of the wind as it swept across the golden taslet of Pesach. And before I realized it, the bare earth took on splendor it did not have the day before. Oh, if only we would always catch the vision or catch the vision. The abundant harvest when a great master farmer comes, as it often does, the flow through our very soul, uprooting and turning under that which we thought was most beautiful and leaving only the bare and unlovingly before our agonizing eyes. Ito po ay pinili o selected ng writer po natin. Why should I be frightened and surprised by the flow of the Lord, which makes deep wounds in my soul? I know He's not some arbitrary or irrational farmer. His purpose is to yield a harvest. By Samuel Rutherford. Siya po ang dito po niya kinuha ng ating writers is Samuel. So, habang din-research ko po at ang kanyang kahulugan, binigyan po tayo ng Diyos ng isang titulong The Master Plan. Okay? So, yan po ang ating text. So, totoo nga naman, lalo na po sa mga may bukid sa Pilipinas, kapag yung oras ng pag-araro, makikita mo yung field ay kulay brown at kulay green. So, ang ginagawa ng mga nag-aararo ay ito'y kanilang talagang bubungkalin, tatapyasin ng bawat harang, bawat mga damo, bawat mga talay. At sa bukid na yon, aaruin, lalagyan ng tubig, at sa paglagay nila ng tubig, ito'y kanilang lalong papatagin, lalo na kung tayo'y nagtatanim ng palay. O kung mga gulay naman ang gagawin ay aaruin at gagawa sila ng partasyon o yung parang kung tawag ko nga sa amin ay parang gumagawa sila ng kama para sa mga halaman. At doon itatanim ang bawat butil ng mga halaman, lalong-lalo na sa mga gulay. Pero nung una ay hindi ko maintindihan ang sabi ng Diyos kay Isaiah when a farmer flows a planting. Does he flows continually? Does he keep on breaking up and working the soil? Tayo yung lupa. At dito nating mayahambing sa ating mga sarili ng Panginoon ng talimhaga ng isang magsasaka. Alam niya nagtanim siya ng magandang butil.
Nung ito'y lumaki, kasama na ang damo at ang palay o ang trigo. At ang isa naman na ating mayahambing dito, yung isang magsasaka na naghahasik ng kanyang mga binhi. May nalaglag sa daan, may nalaglag sa batuan, may nalaglag sa dawagan, at may nalaglag din sa mabuting lupa. The master plan, we cannot see on it. By faith we follow, and by belief we obey. But on the story of the vision of our devotion for today is he saw a field in which that he see a very green, but one day it turned him brown, just like this. A master plan widows represent seasons of comforts, beauty, stability, and familiarity. Yung lupa o yung nakikita natin ay tunay nga yung nagbibigay sa atin ng comfort, kagandahan. At mananatili yung ganong kagandahan at pamilyar tayo. Nagiging comfort na natin yun. Sometimes, the master plan or God have a plan another. Yung tractor represents by God's disruptive grace. Bakit? He flew cutting through what we thought should remain untouched. So, kung titingnan natin, ang ginagawa ng Diyos, hinahayaan niyang mabungkal yung lupa. Pero alam natin na bakit niya binubungkal ang lupang ito. Sayang naman ang kagandahan. Sayang naman bakit ito pa ay sinira. Kasi hindi natin nakikita. Nangihinayang tayo pero ang Diyos ay may ibang plano. May ibang nais gawin. Kaya yung traktor, lahat ay kanyang binungkal. Ang nakikitang berting dati, green dati, ay nawala. Naging kulay brown. The bare earth represents the painful aftermath of divine intervention. Yung pinakalupa, at kapag ito'y binungkal, ay nagsisimbolo ito ng tunay na pagtanggal ng Diyos ng anumang maging harang, anumang mga kasalanan, anuman yung nagiging harang upang hindi niya malinis. Oh, tinatanggal niya yun. Gusto niyang linisin. Gusto niyang ipakita yung kagandahan ng lupa o kagandahan ng ating buhay. Sometimes, sabi nga, madalas natin pong narinig dito, ang Diyos, ang tao nagpaplano pero ang Diyos pa rin ang nagpapatupad. Ang Diyos ang gumagawa.
But sometimes we do not understand it. Kaya hindi natin maintindihan bakit niya ginawa 'to, bakit nangyayari 'to sa aking buhay, bakit nangyayari 'to sa atin. Sabihin natin, God has plan. Pero nasaan yung plano ng Panginoon? Bakit hindi natin nakikita? Sometimes that is the start of painful of asking of many questions. Sometimes it's hard to flow rather to follow. Many times it's harder to listen and obey rather to do it because we don't understand, because we don't see it. Just like the vision of ripe corn. Because we don't see that. We see only kung ano yung ating nakagisnan, kung ano yung ating nakagawian. Sometimes we know the answer, but the answer is not that. Iba. And when he write or she write this devotion, he gave us a clear picture that people don't see the vision. Why he ripened all that earth of that bare earth. Bakit niya binabungkala ang lupa na yun? Bakit niya tinanggal? Bakit niya inalis? But the master plan give us this God's flow to the soul. Every deep work of God begins with disruptions. He flows to break hardened places, to uproot weeds of self-reliance, to turn over hidden sin, to prepare the soil for a new obedience, to make room for a great harvest. Yun ang plano ng Diyos sa ating buong mga buhay. Because we are being hardened to break what we have or what we see or what we are standing now. And we don't want to uproot that, but God want to uproot. Tinatanggal niya lahat ng bawat mga ugat. Napakasakit tanggalin niyo. Because of our self-reliance. Because this is we want. But God, this is His want. So that He prepared the soil for a new obedience, for a new person, for a new things happen, so that a great harvest it will happen in our life. Kaya, the master plan is giving us a very clear. The farmer flows for planting because he wants to break every soil. He wants to break every heart, every mind, every traditions, every comfort, so that
may we set free for what we know, believe, and break that every soul that hardened in our life. That's why may we see the plan of God in our life. May we see the vision that God wants us to do and bear it. Kaya, salamat po sa Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat ikaw yung kumikilos at nagpapaalala ho sa amin. And thank you for breaking every heart and soil. A hardened heart, a hardened mind. And to remove us, Lord God, from our comfort zone. Remove, oh Lord God, in our old ways. And thank you for giving us this such a vision that your plan will prevail at us. And nothing can hinder it. Because your plan is always good for us. And we thank you and we glorify you for your mercy and your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And as we continue, mga kapatid, let us listen and worship our God through this. Di ba, minsan po ay totoo naman na minsan hindi natin, it's so hard to understand, lalo na pag hindi natin nakikita na para bang pray naman kami ng pray, Lord. Di ba? Araw-araw. Nasa daybreak kami. Tuwing umaga, Lord, gumigising kami ng 5:00 ng umaga. And sometimes totoo 'yon na dumating sa point na we just, Lord, ano ba talaga yung plano mo? 'Di ba? Hindi namin makita, meron pa ba talagang nangyayari? But ayun na nga, praise God for this reminder sa atin sa umagang ito na totoo nga na ang ating Panginoon patuloy, continuous, sabi nga niya continuously na binubungkal yung mga puso, yung ating mga puso upang ano ba yung purpose niya, hindi upang pasakitan tayo, hindi upang para mag-suffer tayo, hindi upang mawalan tayo ng pag-asa, kundi para ma-purify tayo. Yun nga, kaya nga, create in me, di ba, a clean heart, O God. So praise God, napakaganda at mayaman ang atin pong natanggap na mensahe at spiritual na pagkain sa ating Panginoon sa magang ito. And thank you, Pastor Rory, for powerfully delivering God's message to us today. Okay, so praise God. Sige po, tayo po ngayon ay dumako sa atin pong pangalawang gawain, and that is our prayer time. At muli tayo po ngayon ay dudulog sa ating Panginoon at dadalhin natin sa kanyang trono ng biyaya ang ating mga kahilingan sa panalangin. Unahin na po natin ang pillar of society, na today po ang atin pong focus ay arts and entertainment. So dito po, of course, marami po tayong mga kailangang idulog sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito pumasok, nilagay lang ni Holy Spirit sa isip at sa puso ko ngayon. I don't know kung kayo po ba'y nanonood ng World Cup. Ayan. I don't know kung meron sa inyo, kasalukuyan po ang World Cup. Di ba po? Meron din po siguro dyan sa Spain. I don't know, Pastor Rory, kung napapanood nyo via telecast yung
or meron po dyan kung aware po kayo. Pero dito po sa UK, naku po, talaga naman. Kaya kung minsan nagtatanong ako, sabi ko, Lord, sabi ko, itong mga taong ito, I mean, wala pong masama, di ba, na we seek for entertainment. Ika nga, wala pong masama dyan. It's part of, yung kung minsan ng mga tao, they seek entertainment para po ma-distract yung kanilang mga isip sa napakadaming mga problema o focus kung ano-anong nangyayari sa kapaligiran. Pero yun nga po, yung tamang kapamaraanan, di ba? Kasi nga, the way we seek for entertainment, yeah, pa-entertain nga tayo for a while. Hayaan nyo pong ipanalangin namin kayo at Pastor, at i-bless namin kayo through this prayer. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na mapagmahal, makapangyarihan at banal sa lahat. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Rory. Ang inyo pong anak na ito, Panginoon, nakikita niyo ang kanyang puso, O God. Nakikita niyo, Panginoon Lord, yung kanya pong mga naisin, O God. At alam namin, O God, na yung plano mo, Panginoon Lord, ay you have a perfect plan, Panginoon, for him and also for his family. Kaya Lord, patuloy, Panginoon, na mangusap ka, patuloy na kumilos ka, at yung kanila pong patuloy din na pagsunod at paglilingkod sa inyo, Panginoon Lord. We know that you're blessing that and you honor that. At lahat, Panginoon, ay nakikita mo. At lahat, Panginoon Lord, ay nabibigyan mo ng pansin, Lord. Maraming salamat din, Panginoon, sa kagalingan, Lord, na ibinigay niyo po kay Pastor Rory, Panginoon. Patuloy na kalakasan ang inyo pong ipagkaloob. At Lord, yung lahat din ng kanilang mga pangangailangan, provisions, Lord, favor upon favor, Lord, sa kanila pong araw-araw, Panginoon, Lord, na gawain bilang sa pamilya at mga bata, Lord, we declare good health, Lord, sa buong sambahayan nila, pati kay Sister Geraldine. And so Lord, patuloy, Panginoon Lord, na yung patnubay mo din at protection in all their goings and in all their comings, Lord. Bless all the works of their hands and the ministry, Panginoon, na ibinigay niyo po sa kanila sa Barcelona, Panginoon, Lord. Ito, O God, ay palalawigin mo, Lord, at pagpapalain mo, Panginoon. You will send people, Panginoon, Lord, sa kanila, Panginoon, upang makasama nila, Lord, sa pagpupuri, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, sa pananalangin, Panginoon, at sa mga gawain. Salamat, Lord. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. 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 Thank you, Lord. And I receive it and declare it in Jesus' name. So, closing prayer, Pastor, and benediction. Kayo na din po. Thank you. Sige po, tayo po'y manalangin. Kami po'y lubos po na nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong katuruan, sa iyong pagpapaalala, sa iyong sa iyong pagpupugkal sa amin, upang ang aming buhay maging tunay na kaya-aya sa inyong harapan. Kasi ayaw nga ninyo kami manatili sa dati na aming kinalalagyan. Ayaw ninyong makita yung dati naming ginagawa. Pagkus ay inyo kaming tinatanggal, nililinis upang kami ay mabigyan ng panibagong bilihin, panibagong lakarin, upang ang aming buhay, O Diyos, ay talagang magamit para sa iyong kalwalatian at iyong kalooban. Pagpalain po ninyo si Ate Ofelia, bigyan niyo siya ng kalakasan, bigyan niyo siya, Panginoon, ng katatagan, bigyan niyo siya, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan, at patuloy ng kapayapaan mo. Yes, she has a peace in you. But we pray, Lord God, especially na gamitin mo siya sa kanyang pamilya,
sa Pilipinas sa kanyang pong pag-uwi upang ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa inyo ay kanilang makita at patuloy na maranasan. Kaya ingatan niyo siya, Panginoon, sa lahat ng gagawin niya. Ipagkaloob mo ang iyong plano. Ipagkaloob mo ang nais mo. Pagpalain mo rin, Panginoon, sa ating Fidel. Patuloy na kayo, Diyos, ang siyang magpala sa kanyang buhay, sa paggamit mo sa kanya, sa ministeryo mo sa UA. Dalangin namin ng patuloy na pagbibigay mo sa kanya ng katatagan, pagbibigay mo sa kanya, Panginoon, ng talino o wisdom, at patuloy na pour out mo, Panginoon, ang anointing mo sa kanya upang sa bawat mga taong kanyang nakakasalamuha, bago man o datian, ay tunay na madadama nila ang iyong presensya, ang iyong liwanag, ang iyong kapangyarihan. Ganun din, Panginoon, sa bawat isa mo sa amin. Kaya salamat, O Diyos. Kaya patuloy na pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin at ang bawat mga anak mo na makikinig sa daybreak, Panginoon, ay patuloy na kayo, O Diyos, ang siyang kumilos at patuloy na humubog sa kanila upang sila, Panginoon, ay makaranas ng tunay na ganap na pagbabago ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Ito po ang aming pong panalangin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Yesu Kristo at sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin po natin ngayon ang bendisyon ng ating Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo na sila ay tunay na bumubuka sa ating mga puso at isipan at buhay. Sila'y ating kasama at karamay. Hindi tayo nag-iisa kung hindi kasama natin sila sa bituin. At patuloy na pagkilos na kayo, O Diyos, ang siyang magari sa aming pamilya, sa bawat isa sa amin. Amen. Ngayon at kailanman. Amen. 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 Hello, Ayan. Enzo. Good morning. Thank God's you po.